LB Vlogs family. LB Vlogs family! LB Vlogs family. LB Vlogs family. LB Vlogs family! LB Vlogs family. LB Vlogs family! Yay! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers, mga minamahal po naming viewers, ka-foms. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, bakit po ba kami nandito ngayon? Ito po ay para talakayin po o bigyan ng kasagutan ang naging pahayag po ng ating kuya mula sa kabilang channel. Anyway, sabi po ni Kuya, last na lang yun. Kaya, ito po, magkasalita po kami. Last na yun po, bilang pagtugon kasi napakahabang panahon po na hindi po kami nagsalita. Hindi lang po siguro kalabisan na sa pagkakataong ito, dahil pinutol na rin po nila ang kaugnayan natin sa kanila, magsalita po kami. Kahit pa paano, ipagtanggol namin ang aming sarili, ilabas namin ang kunti lang na katotohanan. Kunti lang po, kunting-kunti. Kasi po may isinasaalang-alang pa rin po kami ng kapatiran. Kaya Kuya, kaya hindi po namin hahayaan na masira po sila Kuya. Ano daw pag iibigan magkakapatid. Ano po ba ang advocacy ng LB Vlogs family? Para makilala niyo po kami kung ano yung tinutumbok nating landas. Ano po ang main priority natin ng pagbablog. Ayun. Napakaganda pong talakayin yan at salamat sa platform ng YouTube. Dahil kahit hindi tayo nagkikita, kahit hindi po tayo nagkaka-messaging araw-araw, hindi po tayo nagkakaroon ng video call o voice call, nandito po ang YouTube platform para po ipahayag ang ating mga saloobin. Ang LB Vlogs family po ay binubuo ng isang pamilya mula sa isang simpleng pamilya at naging vlogger na nga po. Sa pagiging vlogger, nais namin ipahatid sa inyo ang aming buhay, karanasan sa pamamagitan po ng video. At nais po namin magpahatid sa inyo ng good vibes at kalaunan nga po nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-spread love. Ito po ay tumutukoy sa pagtulong sa mga mas nangangailangan nating mga kababayan. Sa anumang sitwasyon ng buhay. Opo. Sa anumang pagkakataon. Dahil naniniwala kami na ang pagtulong ay hindi masama. Ito po ay mabuting gawain na nakalulugod po sa Diyos. Sa pagtulong po sa pagcha-charity, nananawagan po ako sa lahat po ng charity vlogger. Sana po yung mga na-vlog po namin, hindi po namin kayang tulungan halos lahat. Umaasa lang po kami sa mga tulong sa amin at pinahatid din po namin. Sana po, kung sino po ang makakarinig, saan lang po makakaabot ang video namin na ito, tulungan nyo rin po yung mga na-vlog namin. Yun po ang diwa ng pagcha-charity, makatulong sa ating mga kababayan. Pagtulong-tulungan po natin para matulungan po natin ang mga mas nangangailangan. Ayun po. Totoo po yun. Mas magiging masaya po at maligaya ang aming puso kung yung mga natutulungan po namin ay matulungan din po ng iba. Wala pong question kung ano po at kung paano pamamaraan, kung kailan matutulungan sila. Ang mahalaga po ay matulungan po sila. Iilan pa lang naman po ang natulungan namin pero sobrang kasiyahan na po ang aming nadarama. At ganun po pala ang tunay na pakiramdam ng mga nakatulong. Napakasarap sa puso. Kaya po, hindi po namin sila, dahil po sa pagmamahal na yon, hindi po namin sila lilimitahan na matulungan at maabot din po ng ibang tao o vlogger man ito o hindi. Unang-una po na natin ngayon sa tatalakayin po natin is yung naging paksa
ng huling video po nila kuya, ang sabi nga po nila doon huwag nang babanggitin sa lahat ng video ang ka-business. At hindi na po natin babanggitin magmula ngayon bilang respeto po. Unang-una po na sa simula't simula po, gusto lang po namin linawin kung ano-ano yung mga inilabas na issue patungkol po sa amin. Kasi hindi po tayo nagsalita ng mahabang panahon, di ba? Opo, disclaimer po ito. Ito pong pagsasalita namin ngayon ay pagbibigay respeto po sa mga ka-fams po, sa lahat po ng mga viewers natin na tumatangkilik sa YouTube dahil sila po ay lubhang apektado sa sitwasyon po ng dalawang channels. Lalong-lalo na po kami. Kahit gaano man po kasakit sa amin yung mga narinig namin, hindi pa kami umiinig. Hindi kami nagsalita kailanman. Pinapaubayan namin sa Diyos ang kalabasan ng lahat dahil nagtitiwala po kami. At yun po yung way natin ng pagrespeto sa kanila. Kina kuya na hindi tayo nagko-comment. Bilang respeto po kasi, hinahayaan namin at pinagkatiwala namin kay kuya na linawin niya ang mga bagay-bagay na mga paninira po sa amin. Kasi yun pong paulit-ulit na bilin sa akin ni kuya, na tiwala lang kay kuya, tiwala lang kay kuya. Kaya nagtiwala po kami sa kanya na kung ano man ang lumabas sa mga reactors, siya ang maglilinaw. Pero sa nangyari po, lumalabas lang ng lumalabas ang mga issues, hindi po niya nililinaw. Ano-ano po ba yung mga concern na lumabas po mula noon hanggang sa ngayon? From the start po tayo na magsimula tayo sa simula. Na sa simula pa lang po ay inilabas ng mga reactors hindi nagpaalam. Na hindi nagpaalam mag-vlog, hindi tayo umimik doon. And then, lumipat tayo ng bahay, ginawa na naman ang issue, hindi kami nagpaalam. Alam po ng Diyos, nagpaalam po kami kung may, kung may permiso lang ni kuya. Ilabas ko po ang messenger ko, ang pag-uusap namin. On that day, sa lahat po, tuloy-tuloy po, sa mga araw na yan, may mga messages po kami, nag-uusap po kami. Huwebes ng gabi, andun po kami noon, anong petsa yon na kinabukasan, dapat siguro makita natin anong petsa yon, anong petsa naglabas ng reaction. Pero hindi ko na po maalala. Huwebes ng gabi, andun po kami, buong pamilya, kasama po si Alex. Nag-usap-usap po kami nila kuya noon. Sa church po kami nagkita. Binubukas ko po sa kanyang usapin, na kuya, baka nagbukas po si LB ng YouTube. Nakalipat na po kami noon. Pero sa araw po na lumipat kami, andun po mga messenger po kami, nag-uusap kami. May mga usapan po kami. Ibig sabihin, alam po niya lahat ng pangyayari. Huwebes ng gabi, uminupin ko sa kanya, nagbukas ng YouTube si LB. Sabi po niya, huwag muna natin pag-usapan yan. Huwag muna natin pag-usapan yan. Kasi nasa church po kami noon. Ang nangyari po, noon, nag-pray kami, sama-sama kami. Si kuya at kaming tatlong pamilya po. 4 po kami. Pinag-pray po kami ni kuya. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Yung kaya yata. Maayos po ang pag-uusap namin. Hanggang sa umuwi po kami dito. And then, kinabukasan po, yun lumabas ang reactors na hindi naman po kami nagpaalam. Anong mga masakit na salita ang sinabi sa amin. Pinagmura pa nga po. Pinagmumura po kaming pamilya. Wala kaming respeto. Parang naging libangan na pagmumurahan. Pero, ang sabi naman po kasi nila, paulit-ulit nila sinasabi, may basbas daw ni kuya, lahat ng mga reactions nila, lahat na sinasabi nila. At yun po ang masakit para sa amin. Kasi paulit-ulit na sinasabi sa akin ni kuya, na respeto lang kay kuya. Paulit-ulit na sinasabi sa akin ni kuya, nagtiwala lang kay kuya. Kaya nagtiwala po kami na lilinawin niya kung ano talagang sitwasyon. Grabe po, napakatindi po ng mga comments sa comment section namin. Tinadtad po kami ng mga masakit na salita. Hindi po kami umiimik. Kung sa dumating nga po yung time na nag-decision kami pamilya, sa tulong na rin po ng isang nagmamalasakit, binigyan kami, nagpaabot ng pagmamahal para may magamit kami papunta nila kina kuya.
nakapunta po kami. At doon po, hindi naman, sa katotohanan po, hindi naman po masyadong nilinaw ni Kuya. Pero nagkaroon ng kalinawan na may messages na kami, na nag-uusap kami, Late lang pong nabasa. na late nabasa. Pero wala po kami. Hanggang sa bumalik po kami kina Kuya, nalinaw po na oo nga, may usapan kami, may pagpapaalam na nangyari talaga. Pero pinalabas po niya na late na po niya nalaman. At nakikita naman po natin sa video na kinarap naman po kami ni Kuya. Salamat po. At masakit man po aminin sa comment section, nabasa rin po namin na parang tinanggap na kami pero ganun na lang. May nagsabi pa pakitang tao lang. Kasi hindi nga humarap ang mga kagbuwang eh. Hindi si atin, hindi bumaba. Taas lang siya, sabi ni Kuya, busy. Wala, ano po yun, mga komento po ng mga viewers Sa po. comment section po, yun po masakit sa amin na nabasa na silang naapektuhan. Pero sa amin po wala po yun. Kasi, Point of view lang po ng mga viewers yun. Pero ang sa amin, on cam, off cam, tinanggap po tayo ni Kuya. opo, Sa araw na iyon, na bumisita po kami sa kanila. Dahil mula nung dumating po kami doon, maayos naman po kaming hinarap. At nag-usap kami, pinatuloy kami sa loob. Kumain pa nga po sila ng pasalubong namin. Hindi lang po kami nakisalo dahil nga po pasalubong namin yun sa kanila. Ganun po talaga kami kasi hindi po kami ma-join sa pasalubong na para sa kanila. Pero nire-respeto natin kung hindi man po naka-join ng kagwang, ang ate dahil super busy. May ganun talaga eh. May mga ginagawa sa bawat oras. Hindi naman natin kailangan ipilit ang mga bagay kung busy. Respeto yan. At another question po iyon na nirespeto natin ang mga ginagawa ng bawat isa. Kung si Kuya lang po ang available that time, okay lang po yun. Dahil siya naman po ang talagang nagmamayari ng channel. So siya po ang mag-decide kung sino po ang harap. Dahil on cam na po yun eh, kung ano man po yung nangyari sa YouTube. Okay lang po yun. Nakita po namin si Dave noon, si Papa Deans. Ayun. Maayos naman si po Budang, ang Papa si Budang nakita ko sa kusina. kagwang, sa Inalo ko nga po na kumain sa dinala natin pasalubong. At okay naman po during that time. Nga lamang ang mga nagko-comment ay sa bagay, hindi ko na nakikita lahat. On cam, off cam, ganyan. Dali-dali na lang nagko-comment. So, hindi po talaga kami nagsalita kahit napakapangit na yun para kay Kuya. Sa amin din, nag-bash din kami. Nung bumisita kami ron, plastic, hindi totoo, may kailangan lang para sa pag-aaral ni Alex. Ayun. So, kaya nga po, pati nga po mga reactors lumabas din uli yun sa pagkakataon na dumalaw po kami. Naglabas ulit ng reactions ang mga reactors, sino-sino ba yung mga reactors na yun, doon ang katanat is, basta, ang natatandaan ko pong isa is yung Katangay PLC, na isa po sa nagmura sa pamilya po namin, na ewan ko po bakit pinahinahayaan ni Kuya mga ganitong reactors. Sinabi na po niya ng mga mapagpanggap. Napakasakit po sa amin ang ganun. Sinasabi po nila. Pero hinahayaan po namin, hindi po kami nagsasalita. Kasi ang advocacy po talaga namin is spread love lang po at good vibes araw-araw. Makatulong sa mas nangangailangan dito sa Pilipinas. Mas makatulong sa mga kapwa namin OFW kasi ex-abroad din po kami pareho. Alam namin ang buhay ng mga OFW na nasa iba't ibang bansa. Yes. Lalo't- Stress na yung mga yan eh. Opo, lalo't mga karamihan sa viewers natin is mga nanay at mga lola. Napakahirap po ng buhay sa abroad. Kaya konting kasiyahan po ang alay natin sa mga OFW at sa lahat ng kababayan na nasa Pilipinas. Kaya hanggat maaari po sana good vibes ang maibahagi natin sa mga kababayan natin abroad para makabawas man lang sa pinagdadaanan nilang Kasi kahit tayo, mga homesick. yes, kasi kahit nga po tayo dahil tayo ay ex-OFW, naiintindihan natin pinagdadaanan nila. At tayo rin, nai-stress tayo, di ba? Tayo rin ay nalulungkot, tayo rin may mga sarili-sariling problema. Kaya po, we decided na maging good vibes po ang ating videos. Kaya hindi kami nagdidwell sa anumang negative na mga comments. Hindi po talaga. O, hindi naman perfecto, pero sinisika po namin huwag mag-dwell o hindi harapin ang mga negative na mga sinasabi. Dahil alam po namin ang totoo. Ang isa pa po sa mga gusto namin bigyan linaw kasi yung pagpapaalam na yan, yung pagpapaalam, ano pa yung mga nabi na respeto. Ayun, pangalawa yung walang respeto. Walang respeto. Sa anong banda? Saang banda po? Na wala kaming respeto.
Kasi si ate na mismo nagsalita yata na ito na parang hindi natin kilala o alam ang salitang respeto. At least ang banda po, na hindi namin kayo na respeto. Yung panahimik lang po namin para hindi masang-ayunan yung mga comments. Respeto na po yun. Napakalaking respeto po na hindi kami nagsalita Mula noon. mula noon. Mhm. Nagsalita lang naman po kami ngayon dahil pinutol yun na po ugnayan natin eh. Yun po ang kayo po ang nagkalag ng PC sa pagitan po natin. Pero hindi po ibig sabihin nun, pag makita namin kayo sa daan, putol ng PC. Siyempre, mabatiin po namin kayo Bilang respeto. bilang respeto. Ano pa rin po yung respeto namin sa inyo? Wala pong kaplastikan. Pero sa totoo lang, judgment po yun eh. Judgment po yun. Nasabihan mo ang isang tao ng walang respeto. Nahusgahan kami sa parting yun. So, masakit para sa amin ang nahusgahan. Dahil alam namin ang totoo na hindi naman kami bastos, hindi kami nagpapanggap. Tao lang tayo. Siguro may mga damdamin tayo. Kahit kayo po, alam nyo na naiinis din kayo minsan sa mga sitwasyon, nalulungkot, damdamin. Pero hindi yung salitang walang respeto. Sana po, wala naman po sanang judgment. Actually, na-judge po kami, mga ka-fams na po. Na-judge po kami kasi hindi kami nagkasalita. Nakikita sa comment section na ganun ang nag-impact sa amin na walang respeto nga daw, hindi nagpaalam. Kasi hindi kami nagkasalita, pinaubayan namin kay Kuya na siya ang maglinaw ng lahat. Kasi tiwala nga po kami kay Kuya. Pero ngayon, wala na kaming tatakbuhan eh. Kayo po ang naglagay sa amin sitwasyon ito na kailangan po namin magsalita. Dahil wala na po kami naasahan. Pinutuloy na po ang ugnayan natin. Isa pa po na sinabi nila na bypass protocol. Ulitin po namin ang advocacy po namin na spread love na nakabatay po sa kung anong kalooban ng Diyos. May bypass po ba nun? Sa panahon na kailangan ng isa nating kababayan, ang kapwa natin. On the spot, kailangan ng kapwa natin, ng tao, tulong. Kailangan po ba magpaalam pa? Urgent needs. Sa amin po, ulitin ko sa amin yung mga na-vlog namin. Pinapakiusap po namin sa inyo. Tulungan nyo rin po sila. Kawawa po sila. Tulungan nyo rin po. Sana po, please. Kung sila po makarinig na vlogger. Si Tatay Jimmy, andito lang po sa Phase 5 sa may Canlaon, sa 7-Eleven. Sa palengke po, 7-Eleven. Papasok lang po kayo dyan, ipagtanungin nyo ang bahay niya. Malalaman nyo po kung saan ang bahay niya. Si Tatay Jimmy po ay isa sa mga nag-vlog po natin. Tulungan po natin. Si Tatay Kalakal po. Magtulong-tulong po tayo. Sila Janice, doon din po, malapit sa palengke. Si Nanay Puring. Dito rin po sa Phase 2, Phase 3 lang. Sa may Munting Ngayon po, sa may Nanay-Nanayan. Ipagtanong nyo po. Mas masaya po sa pakiramdam na ang taong natulungan namin ay natulungan pa ng iba dahil sila po ang magbibenepisyo nun. Kasi charity po tayo eh. Hindi naman po para sa atin yung ginagawa natin, para sa kanila, tinutulungan natin sila. Oo, may revenue. Opo, totoo po yun. Lahat po na nagbablog, may revenue yung tinatawag sa binablog. Ngayon, ibablog po natin sila, magkaroon din ng revenue para maitulong din po ulit natin sa mga mas nangangailangan. Ganoon po eh. Pero, yung advocacy po ng pagtulong, yung advocacy po ng pagtulong, ang number 1 po sana sa puso natin, na matulungan natin ang kapwa natin. Gaano man kalaki o kaliit ang tulong na maibigay natin, malaking bagay po sa kanila yun. Alam po namin yun. Alam ko lalo na ako. Alam ko po yun dahil nung nag-aaral ako, naramdaman ko po yun. Alam po sitwasyon. Dumaan ako sa 3 araw na hindi kumakain. Nag-aaral pa ako. Puro tubig. Giniginaw po ako sa paaralan. Itinutulog ang kalam ng sikmura. Kaya alam ko po ang pakiramdam ng taong walang-wala. Hindi alam kung saan susuli. Hindi alam kung saan lalapit. Na tumitingala na lang sa Diyos. Na sana may lumapit sa Kanya at tumulong. Kaya masakit po sa damdamin na kasi po kuya, idulo kita eh. Huwaran po namin kayo. Sana naman po alang-alang sa pagkakapatiran natin. Pagtanggol nyo naman kami, kuya. Pagtanggol nyo naman kami.
Yung sinasabi yung hindi namin kayo pinagtatanggol. Kung ilalabas po namin lahat ng sinabi ni Jonathan, lalo na kay Jonathan pa lang eh. Kung ilalabas po namin lahat, napakarami po. Para hindi na lumaki yung gulo. Para hindi po lumaki yung gulo, hindi pa kami nagsasalita. Hindi na lang din natin inilabas yung sinabi ni Jonathan dahil kawawa na nga, baka mainis pa yung mga tao sa kanya. Sakit. Nasasaktan pa yung mga. At isa pa po na sinabi nila, nung time na pumunta sila kina Jonathan, nakapagbitaw po ng salita si Kuya na nilalantakan na mga buitre. Grabe naman po. Sobra naman po yata. Ang pagkakaintindi ko po dyan, sa nilalantakang buitre, kung iuugnay po ito sa tao, ay ganid, greedy sa salitang English. Parang wala naman po akong makitang ganon sa ginawa po namin pagtulong. Sige, sakupin na po natin yung salitang pagpapaalam uli. Kaya ho ba nasabi niyo yon dahil binalag namin sila na walang paalam? O tumulong kami dahil kayo ang unang tumulong? Wala po eh. Wala pong ganun. Para sa akin, ang tinatawag na buitre, kung susundan po natin yung sinasabing, yung salitang yan, yun po eh yung inyo na, pero gusto nyo inyo lang. Tsaka ano po eh, may permiso po talaga. May permiso si Buddy galing kay Kuya. Na si Kuya mismo nagsabi na sige i-vlog mo. Alam mo yan Kuya, saksi ang Diyos. Na sige i-vlog mo, tulungan mo. Ngayon si Buddy po eh, hindi naman po niya makakayahin na matulungan ng ganun sila na ni Marita kasi alam naman po natin kung gaano kalaki ang natutulong ng Kuya sa kanila. Samantalang kami, ano lang ba naman kaya na may tulong? Kaya humingi po ng saklolo sa amin si Buddy na sana pagtulungan namin sila Nanay Marita kasi hindi po niya kaya kung mag-isa lang po siya. Hindi rin po namin kaya kung kami lang. Kaya po, kaya yun po, sa konting kakayahan po namin, nagpaabot kami ng tulong kina Nanay Marita. Sa abot ng aming makakaya at sa tulong ng awa ng Panginoon Diyos. At kung bakit po kami humihikayat pa o nag-i-encourage na tulungan niyo po ang mga natulungan namin dahil maliit na vlogger lang ho kami. Maliit na channel lang ho kami. Tsaka hindi sa lahat ng oras nakikita natin sila eh. Na kaya natin tulungan. Lahat. Tulad po nila Jonathan ngayon, Nanay Marita. Asan ba sila? Nasa daan po eh. Nabanggit ko na lang din. Sana si Jonathan pumayag na talaga na sana nga hindi nahingi ng permiso si ano eh kasi parang social worker na mag-decide kung ano makabubuti para kay Nanay Marita. Sana Na kunin na talaga at kupin na sila ng home for the aged. Kasi parang sa sitwasyon nila makikita naman talaga parang obvious na eh. 'Di ba? Obvious na walang kakayanan ang kasama ni Nanay Marita para mabuhay pa sila na araw-araw. Walang sapat, hindi makasasapat ang kakayanan ni Jonathan. So yun, nabanggit ko lang po. Balik po tayo dun sa tinatalakay po natin na ilan sa mga nasabi pa po. Isa pa doon yung salitang matigas ang ulo. Bakit? Well, nabanggit po kasi na matigas daw po ang ulo ni Renchi at ni Thinking Daddy. Sino nagsabi? Si Kuya. Bakit daw? Hindi ko na alam kung anong kadahilanan niya, pero parang itong na lang, parang to sum it up, matigas ang ulo niya. Yun. Kaya siguro nakapagbitaw siya na patuloy natin ang ugnayan. Matitigas ang ulo? Hindi naman po siguro. Hindi naman po siguro tama yung sabihin na matitigas ang ulo namin. Opo, aminado po kami, hindi kami mabait. Nagkakasala rin po kami, nagkukulang. Pero hindi po ganun katigas ang ulo namin. Katunayan nga po lahat po ng payo, lahat ng sinasabi niyo Kuya, ginagawa po namin. May pagkakataon lang siguro, hindi lang po kami perfecto. Tulad nga po na nabanggit mo sa video niyo, sa live niyo na pinapunta mo ko sa inyo. Anyway, yung pinapunta mo ko sa inyo nung time na yun eh. Nasa labas tayo, nasa Manila tayo na. Pinapunta niyo ko sa inyo nung time na po yun eh, yung kasagsagan ng issue about kay Boss Rick po. Rick kanina. Na yun nga po, nabanggit niyo rin na si LB po ang nagkapag-reply sa inyo. Nung pag-reply ko po kasi na bakit Kuya,
nagpunta po ng washroom, tapos nag-reply ka na basta ramdam niya na yon. Ramdam niya na yon. Ramdam niya na yun. Ramdam niya na yun. Pakisabi na lang, thanks. Ano po yung ramdam niya na yun? Kaya po nag-alangan, kaya po ako diyan napag-decision eh. Ano po yung ramdam niya na yun? Tsaka yung time na yun eh, nasa Manila po kami. Bilangan po namin sa iyo sa chat. Nasa Manila po kami. Magkakasama kami ng nila Alex. Yun po yung time na ipinabot namin kay Alex yung mga galing po sa unboxing. Yun para sa kanya po. Wala pong iwanan po sila. Di ba po? Family first, priority po. Tsaka walang linaw yung kung bakit ko pinapunta sa inyo, kuya eh. Ang sabi mo lang, alam niya na yun. Ramdam niya na yun. Yun lang po. Kaya wala po akong rush about sa pagpunta sa inyo. Walang linaw eh. Hindi naman po siguro ako may right naman po siguro ako para mag-isip na para sa sarili ko minsan, kahit minsan lang, kasi hindi na po ako bata na anytime, pwede yung papuntahin na lang basta-basta na walang kadahidahilan, sabihin lang, basta ramdam nyo na yun. Di ba po? Mga kapams? Ano ba yun lang? Ayun, yung tawag ng kuya, pinupuri palagi sa online o sa video, pero walang gawa. Isa pa po yan. Nabanggit din po sa live na heart ng heart sa mga comment. Opo, totoo po yun. Kasi unang-una po ay maliit na vlogger lang po kami. Kailangan namin ng retention. Sa katotohanan po, hindi na po namin nababasa lahat yan, comment section. At sa katotohanan din, na respeto sa nag-comment. Dahil, it ina-acknowledge natin na, ay, nag-comment siya. It means, respeto sa nag-comment, na it means na ina-acknowledge po namin sila. Salamat sa pag-comment. Opo, ganun Kasi po. engagement po yun eh. Engagement po sa YouTube yun. At bilang baguhan sa pag-YouTube, inuunti-unti namin ang mga bagay-bagay na magawa po namin, hindi lang basta nakapaglabas ng video sa YouTube, na ito ang gawin nyo para lumakas at tumaas pa ang pag-YouTube nyo. Kasi lahat ng nag-YouTube, believe me or not, kailangan niyang viewers, gusto niyang viewers, ito natin lahat yan as a vlogger. Pero as objective, ang bawat channels po ay may objective. Bakit siya nag-vlog? Meron sa nagluluto, meron ipakita ang trabaho niya, meron sa pagtulong, meron na ipakita nila ang mga technical aspects, kanya-kanya pong objectives. Pero lahat yan ay gustong magkaroon ng mataas na views. Pero ang layunin ay nasa puso po. Ang pagtulong po namin kay Jonathan, paglilinaw namin po, ay bukal sa loob at itinuturing po namin tulong at awa ng Diyos. May mga nag-comment na huwag nyo gamitin ang salitang nasa Bible, marami ng masasamang salita. Hindi po namin matatanggap yon dahil kami po ay naniniwala sa salita ng Diyos. Huwag po sanang ganun. Huwag po kayo maging judgmental. Huwag po kayo mag-judge ng tao dahil lalo po kayo nagkakasala. Huwag pong ganun. Ang sabi nga po sa huli naming narinig sa church, i-share ko lang po, na kung ang isang influencer ay hindi maganda, naiyak ako. Bleeding ko lang. Yan po namin sa church. Itinuro doon. Binanggit po talaga na kung sino man sa mga influencer ang nagtuturo ng mali at hindi mabuti at balikwas o taliwas sa kalooban ng Diyos o sa utos ng Panginoong Diyos, iwan nyo, huwag yung papakinggan, huwag yung panoorin. Dahil affected ito ang pagkatao mo at ang iyong pamilya, ang iyong mga anak. Gusto nyo ba yun? Kayo na po magdesisyon. Sa lahat ng mga viewers, alam niyo po kung ano ang pinapanood ninyo. Kung sa tingin ninyong hindi maganda ang pinapanood ng mga anak niyo, sawatahin niyo po, ipatigil niyo po. Dahil yun ang tamang guidance sa mga anak. Yun po, sa atin naman po mga adult, alam niyo po ang tama at mali. May pag-iisip po tayo. Kayo po ang mag-decide kung sa tingin niyo ang itinuturo po namin sa channel na ito o ang ipinapalabas po namin ay masama. Kung masama po, ititigil po namin yan. Kung hindi naman po kami gumagawa ng masama at good vibes na po ang pinapahatid namin, tutuloy-tuloy po namin yan dahil naniniwala po kami na ito po ay nakakatulong emotionally, mentally sa ating mga viewers, kababayan.
Kung hindi naman po nakakalabag sa kalooban ng Diyos, bagkus ay sang-ayon sa utos, tuloy-tuloy po natin kahit sino po magbawal. Kung nakakaunawa, maraming salamat po. Sa mga hindi po, meron po kasi tinatawag na subject. Kumbaga po sa eskwelahan, bababaan na lang po natin ang paliwanag. May English, may Filipino, may science. So, dun po sa parte ng kay Myra, kumbaga tinakad lang po namin at ako kay Ate Myra. At patungkol naman po sa pagdaan namin kay Nanay, pagpapaabot lang po ng pagmamahal yun. At sana nga po nakatulong sa inyo, Nanay Marita, Jonathan, kung maririnig mo man po itong video na to. At unang-unang salamat po kay Ate Mayra na nabuksan niya ang positive side ni Jonathan. Napakabuti niya pong kaibigan para kay Jonathan. Kasi puro negative eh. Puro negatibo ang nakikita kay Jonathan. At nagbukas po ang positive side ni Jonathan dahil po sa pagbubukas din ng damdamin ni Ate Mayra kung sino talaga si Jonathan, kung gaano siya kabuting anak. Salamat po Ate Mayra. Tulad nga po ng sabi nila, sineparate lang po namin yan, kaya hinati namin. Kasi magkaiba eh. Magkaiba yung interview ni Ate Mayra at saka yung sa halaman. Yan po, pwede pagsamahin eh. Kaya pinaghiwalay po namin. Same time, pinaabot namin ang pagkain nila Nanay Marita. Saglit Kung lang kasi yung kay Nanay. Kung makikita niyo po sa vlog ni La Kuya, nung pumunta sila, nabanggit po ni Jonathan doon na yung mga pagkain doon is galing sa amin. Yan po yung pagkain na yan. Lilinawin lang po namin na kasi may baka misunderstood ng iba na sila Jonathan na naman, binilikan nyo na naman. Hindi po ganun yun. Opo, sana malino na po sa inyo yan. Ngayon. Yun po. At panghuli po, gusto po namin bigyan ng statement yung sinabi po nila Kuya tungkol po sa pagpuputol ng kaugnayan sa isa't isa. Malungkot po marinig ang mga salitang yun dahil may pinagsamahan po tayo. Ang respeto ay may mananatili at bilang tao, nalulungkot kami at nasasaktan kami. Humihingi po ako o kami po in behalf of our family. Humihingi po kami ng paumanhin kung may nasaktan mga kalooban sa pagsasabi po namin ngayon ng damdamin namin. Sorry po. Sorry. Wala na kami magawa. No choice na po kami. Kung hindi kami magsasalita, kami na po ang naiipit. Kami ang may iwan sa ere. Naiipon. Ang paniniwala ng bawat viewers na kung ano tayo, pero hindi naman gano'n. So this time, siguro po sa kalooban ng Diyos, magsalita na kami para po marinig naman din po ang side namin. Kana Kuya po, kapatiran po yan. Meron po kami sinasaalang-alang. Kaya po, mataas pa rin ang respeto namin at pagkilala kina Kuya dahil po sa kapatiran. Opo. Kaya hindi po kami nagkasalita. Alang-alang sa kapatiran po. Hindi po namin ilalabas sa YouTube to Kuya. Hindi pa kami sa YouTube lalapit. Hindi kami sa batas lalapit. Alam niyo kung saan kami lalapit. Alam niyo kung saan kami lalapit. At hanggat isinasaalang-alang po namin kayo, nirespeto namin kayo, sana po huwag tayo umabot sa ganun. Mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo, Kuya, Ate. Papa Dins, Busday, Budang, mga kagwang, 3Ms. Mahal po namin kayo. Mahaba-habang panahon din po ang nakasama-sama tayo dyan. Bukod pa doon is ang kapatiran po. Number 1 po na sinasaalang-alang po namin ang kapatiran natin. Opo. Tama po yun. At panghuli po, dun po sa pagpuputol ng ugnayan, kayo po ang desisyon at nagputol ng ugnayan natin. Pero dun po sa sinasabi niyo na papuntahin kami dyan, Malalaman po natin. Bilang pagpapakumbaba, pag-uusapan po namin mag-asawa yon at hindi naman po closed door. Hindi tayo ganun talaga pong gusto lang po namin maunawaan ninyo na dahil po nag-vlog na po kami, Huwebes at Linggo lang po kami hindi nag-upload. Sobra po ang pagpupursige po namin. Sobrang busy po kasi talaga kami na sa pag-i-edit. Kasi alam niyo naman po na baguhan kami. Isang video namin inaabot ng 2 araw bago ma-edit. Isang araw pinakamabilis. 2 araw pinakamahaba. Kaya nga po, ina-advance namin yung upload namin. Tsaka para kahit paano hindi kayo mag-ahol. Kasi napakabagal pa namin mag-edit. Wala pa kaming editor. Wala pa kaming pambayad sa editor. Kami lang po ang editor. Pero salamat sa experience niyo. Napakasaya po na experience niyo dahil natututo po kami sa ganang aming sarili. Sa tulong at awat pa rin po ng Panginoon Diyos. Dahil lagi po namin pinagpiprayan. Natulungan kami sa mga ginagawa namin na sa araw-araw. Ayan po. Totoo sin may nabanggit kasi Kuya na after
ano, di ba, after ng travel nila, puno tayo doon, di ba? Isa yun, na sana makapuno tayo doon. At sinabi rin niya na sana after travel nila ay makapunta sila rito. Opo. Nabanggit din ni Kuya yan. Opo, nabanggit po. Sana po matupad pareho yan sa tulong ng Diyos, tulong at awa ng Diyos. Kasi no Pag-usapan one po knows, namin. no one knows the future talaga. Yung pagpunta po namin dyan sa inyo is pag-usapan po namin kung paano mangyayari yun. Kung gagawin man namin o hindi. Pag-usap po namin yan. Ayun, salamat din kay ate kasi open siya, nabanggit niya na anytime na kung kailan tayo available at free. Salamat po sa ganung pangunawa ate. Pero sana humarap sa atin. Sa pagpunta natin. Oo naman, basta hindi busy si ate, naiintindihan natin yun. Kasi Sana nga po, hindi busy ate. sa ate. Kung makapag-decision po kami punta sa kanila, sana hindi busy si ate. Na harapin tayo ng lahat. Na hindi lang si Kuya. Yun po ang aming masasabi sa salita nila Kuya, na patuloy na ugnayan. Sa amin po ay nasaktan kami at masakit sa aming pakiramdam na marinig yun mula sa kanila. Pero susundin po namin ang sinabi nila na hindi na po namin gagamitan ng salitang ka-business mula sa araw na inihayag nila yung video na yun. Pero pag-uusapan po namin mag-asawa, yung tungkol po sa pagpunta sa kanila o kung paano mangyayari dahil po sa kapatiran na aming sinasaalang-alang. Hindi po kami dapat magpa-imbabaw, kundi magpakumbaba po para magkaroon po ng peace of mind. Yun din po naman ang hiling ng bawat isa. Makatulog ng mahimbing. Wala pong tinatapakan. Sa totoo lang po, nung pagpunta namin nila Kuya noon, pagpunta namin sa kina Kuya noon, naka-vlog po yun sa amin. May vlog po kami. Nakamit po namin si Kapams Agnes sa daan noon. Kasi ano ko po yung kay Kuya, pinaalam ko na Kuya, iba-vlog ko to pagpunta namin dyan. Kaya naka-vlog po yun pagpunta at pag-uwi. Pero hindi lang po namin in-upload. Kasi nung pagpunta namin doon, ayaw ko na po magsalita about dyan. Sa nakakaintindi po, bahala na po kayo. Opo. At marami po ang mga ka-fams natin na nagmumungkahi na good vibes na lang po talaga ang ipahatid po natin. Huwag na tayong sasali sa mga issue. Pasintabi po sa inyong lahat, mga minamahal namin ka-fams. Kami lang po ay nagsalita ng aming side para marinig din po nila. Wala pong kahit na anong issue ang gusto namin o layunin namin umusbong pa at magpatuloy. Ito lamang po ay pagpapakita ng aming side. So, vlogger na po tayo. Ang vlogger po ay pagpapakita ng karanasan at buhay sa pamamagitan ng video. Saka ano na po na-order na po kami sa haba ng panahon na hindi kami nagsalita. Na-order na kami. Kahit nga po, langgam, maapakan mo. Kahit gaano kalit yan, nangangagat po yan eh. Di ba po? No choice na po kami. Nasisira, kami po nako-corner. Pag di kami nagsalita, madjudge na naman po kami. Kaya sana po, sa pagkataong ito, nalinaw po kung anong issue man meron. Opo. Kaya, tapos na po yan. Sabi nga po ni Kuya, sana wala nang issue. Tapusin na lahat. Move on na. Wala nang gagamit ng, sa amin po, hindi na kami gagamit ng ka-business. Kaya, spread love lang po tayo doon sa araw-araw. Ayun po, maraming salamat po sa oras niyo, sa pakikinig ninyo. At sana po ay basbasan tayo ng ating Panginoong Diyos sa pag-iisip natin, sa mga sasabihin natin, sa mga gagawin natin moving forward. Dahil lahat yan ay may tantos sa langit. Ipagsusulit po natin lahat yan sa Diyos. Wala po nagmamalinis. Ito po ay paalala lamang po sa ating lahat. Kasi kahit naman kami nagkakamali din. Kaya po, makasalanan po kami, totoo. Anahin pa namin sarili namin. Makasalanan po kami. Maraming pagkukulang. Pero, sa larangan ng pag-YouTube po, muli po, ay maliit lang po kami mga vloggers, maliit lang po ang aming channel. At humihingi kami ng pakikisuyo sa inyo na supportahan niyo po ang Any Vlogs family para po mas dumami pa po tayo at marami pa po tumangkilik sa atin at sisikapin po namin na makapaghatid ng good vibes videos. Mag-i-spread love po tayo sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. At sama-sama po tayong makapaghatid ng kasiyahan sa bawat isa. Magtulungan po tayo at nakakatuwa nga po na yung mga viewers natin ay nagla-like sa mga kanya-kanyang komento. Yun po ay nagpapakita ng pagiging unity, pagkaroon ng unity sa channels natin. Napakasaya pong makita yun sa bawat comment, no? Ang dami nagla-like sa bawat comment sa mga ka-fams. Engagement. Opo. Ibig sabihin, na-appreciate po nila. Opo. Nga po, hindi tayo nagduduwal sa mga negativity sa channel natin kasi good vibes po ang gusto natin na
magkaroon ng ating channel. Yun po kasi yung objective ng channels namin. Pagtulong, good vibes po. Kaya nananatili kami sa ganung sitwasyon. Muli po, maraming salamat po. Patuloy niyo pong suportahan ng LV Vlogs family. Huwag po kayong magsasawa. Ano po? At sisikapin po namin na maghatid sa inyo ng good vibes videos. Salamat po sa Diyos at gumaan din namin na nailabas namin ang konti sa bigat na nararamdaman ko namin. Marami pa ba yan? Marami lang. Ayun, biro lang po yun. Ayun, hanggang dito na lang po at sana po kung ano man pong ginagawa nyo ngayon ay mag-ingat po kayo at maging masaya lang po ang ating puso. Tumulong tayo sa kapwa natin. Ayan. Sa abot ng makaya. Be short, don't make it shorter. Na puro ka stress. Mapakabilis tayo yan mga kaplams. Ingatan po natin ang ating mga sarili. God bless us all mga kababayan po natin. Maliit o malaking tulong, malaking bagay po yan. Apo. Maraming salamat po sa oras. Muli, ito po ang LV Vlogs family. Mag-ingat po lahat. Bye-bye. Ingat po. Spread love at good vibes na po araw-araw. Bilang pagtatapos po ng ating pagpapahayag sa video ito ay muli po nagpapasalamat kami sa lahat ng mga viewers natin, minamahal po nating manonood, sa lahat po ng tumatangkilik. Salamat po sa lahat ng mga tumutulong sa ating mga sponsors. Salamat din po sa pagkakataon na sinuportahan niyo po kami para makatulong po sa ibang nangangailangan. Salamat din sa mga natulungan natin dahil binigyan nila kami ng opportunity na ma-improve po at matuto kami sa bawat videos na ginagawa namin. At ngayon po ay pagpapasalamat din po ito para kay kuya at ate at sa buong family. Salamat po at makilala po namin kayo. Naturuan niyo po kami. Salamat po sa pagtuturo. Ito po, ang pagtuturo po ay para sa akin po personally, ito po yung pagpapaalala at pagmamahal po. Kaya salamat po ng marami. Taos puso po ito na sinasabi ko po sa inyo pong lahat na maraming salamat po. Unang-una po ay salamat po sa Diyos. Nagkaroon kami ng lakas ng loob para magsalita ngayon. Labas po anong nararamdaman namin. Salamat po. Salamat po kina kuya at ate sa lahat ng tulong nila po sa amin. Habang buhay namin tatanungin utang na loob sa inyo. Pinabuhay. Salamat po sa lahat ng naituro niyo sa amin. Sa larangan ng vlogging, lahat po ng alam namin, sa inyo po nanggaling, sa inyo po namin natutunan. Sana po, sa lahat po ng mga viewers, subscribers, sponsors, salamat po sa lahat. Good vibes lang po tayo lagi. At spread love. Nagpapasalamat po kami ng tao sa puso. Kalimutan na po natin yung mga ganyan-ganyan mga issues. Naglalabas lang po kami sa loobin kasi nga, for the last time. Opo. Para matapos na. Opo. At kung ano man po ang naidulot nitong pagkalito, pagkalungkot, humingi po kami ng pagpapatawad sa lahat po ng viewers, sponsors, ate, kuya. Humingi po kami ng pagpapatawad. Tama din po. Ayun. Naglabas lang kami ng nararamdaman namin. Kasi mabigat. Sobrang bigat na po. Tuloy-tuloy lang po tayo. Spread love at good vibes araw-araw po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagtulong, pagbibigay ng good vibes. Move forward na po tayo. Move on na po tayo. At last na po ito sa side namin. Ganun. So kami po, natuto kami sa pagkakataong ito. Maraming salamat po. Sorry po. Apologies sa lahat ng mga nasaktan, nalito. At apologies kung may kami man po ay nagkamali. Kung may nasasaan damdamin. Ayun po, bukal po sa loob namin yun. Maraming salamat. Unang-una, iniingin po namin ng kapatawaran sa Diyos kung may nasaktan na ito kami. Opo. Sa pinahayag namin ngayon. Opo. Ay, hinihiling lang po namin ang patuloy ng suporta at wala po kaming ibang layuning masama po. Wala po tayong tatapakan at sana po kaawakan tayo ng Diyos na makatulong pa po tayo sa ibang mas nangangailangan. Salamat po ng marami. Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagpapahatid ng good vibes, spread love. Araw-araw. Araw-araw. Dito lang po yan sa LV LV Vlogs Vlogs Family. Family.
Bye-bye po. God bless you, sir. Bye-bye.